Gina, maging girlfriend ko. Lucas, wala kang iba kundi isang talunan. Sino ka ba? Anong maibibigay mo kay Gina? Ako si Lucas Bennett. Ginagawa ko ang lahat para habulin si Gina Wallace. Isang bagay lang ang tawag sa akin ng lahat. Isang simp. Lumuhod ka. Sige. Gina, sa buong panahong ito, siya ang unang-una na lumuluhod sa sandaling sabihin mo. Walang kuwenta ang pagluhod na to. Pagod na ako at hindi kita masampal. Ikaw na ang gumawa. Basta't masaya ka, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige, sabihin mo ng malakas. Hindi kita marinig. Sina, Lucas, masakit di ba? Halika, uminom ka. Mawawala ang sakit. Hoy! Bakit ka nagmamadali? Pakainin kita. Akala ng lahat na talagang mahal ko si Gina at napakamahal ko sa kanya kaya nawalan na ako ng amor proprio. Pero ang totoo, lahat ng ginagawa ko ay para lang maibalik ang unang pag-ibig ko. Si Sophie Hopper. Isang taon na ang nakalipas. Ang unang girlfriend ko, si Sophie, ay namatay sa aksidente sa pagtatangkang iligtas ako. Tumawag ng ambulansya. Nagdasal ako sa sinumang makikinig. Kung maibabalik lang si Sophie, gagawin ko ang lahat. Gusto mong maibalik si Sophie? Kung ibubuhos mo ang lahat sa paghabol sa susunod na babaeng makikita mo at gagawin oranjihat ng hiling niya, pagkatapos ng isang taon, maaari mong gamitin ang sarili mong buhay bilang kapalit para maibalik si Sophie. Maging simp para sa babaeng ito at maibabalik ko si Sophie? Sige, pangako sa'yo, basta't maligtas mo si Sophie, gagawin ko ang lahat. Tama na. Ang dami mong nainom. Nagdugo na ang tiyan mo. Kung magpapatuloy ka, hindi na masaya kung mamatay ka. Umalis ka na. Kapag kailangan kita, tatawagan kita. Gina, susunod ako sa'yo. Tawanan niyo na ako bilang isang simp. Kapag natapos na ang 7 araw na countdown, mamamatay ako. Lahat ng ginagawa ko para kay Gina ay para lang maibalik si Sophie. Gising ka na. Tinawagan ka ni Miss Wallace ng ambulansya. Mahihina ka muna sa katawan. Kailangan mong magpahinga. Sige, salamat, Doc. Hello, Gina. Anong meron? nasa problema si Gina. Pumunta ka rito agad. Sige, pupunta na ako diyan. Gina, Bakit ang tagal mo? nasaan si Gina? Nagkagulo si Gina sa may-ari dito. Hinaharang nila siya. Gusto ng may-ari na maputulan siya ng kamay. Hindi ba't hinahabol mo si Gina? Ito na ang pagkakataon mo para umaksyon. Halinghinan mo siya at maputulan ka ng kamay. Ano? Kamay ko? Hindi pwede. Siyempre, akala mo ba nagbibiro lang kami dito? Kung hindi ka pupunta ngayon, huli na ang lahat. Pero, Nag-aalangan si Lucas kung dapat niyang pasayahin si Gina. Ipinahinto ang countdown.
Gina, sabi ko sa'yo, hindi papayag si Lucas dito. Kahit gaano pa siya kapanik na simp, hindi siya mapuputulan ng kamay para sa'yo. Hay nako, Okay. Pumapayag akong maputulan ng kamay kapalit ni Gina. Pakawalan mo na siya ngayon. Pakawalan mo siya ngayon din. Tangang ito. Gusto nga niyang maputulan ng kamay para kay Gina. Hari nga siya ng mga simp. Sophie, hindi mo na kailangang subukan pa siya. Para sa'yo, gagawin ng simp na to ang lahat. hindi ako makapaniwalang pumayag ka talaga. Kalimutan mo na, wala ka naman talagang halaga sa akin. Dahil pumayag ka ng maputulan ng kamay, ano ba ang pinagkaiba? Kung para kanino? Gina, ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong gawin mo ito para sa best guy friend ko, si Brian Reed. Gagawin mo ba yon? Nagkaroon ng kaunting alitan si Brian sa kanyang boss ngayong araw. Naipit siya sa loob. Maliban na lang kung mag-iwan siya ng isang kamay. Hindi ito matatapos. Pinanganak siyang may kutsyarang pilak sa bibig at hindi katulad mo. Basta't pumayag ka lang na magbigay ng isang kamay para kay Brian, papayag akong makasama ka. Hindi. Alam ko na. Hindi lang siya interesado kay Gina. Lagi siyang nagpapanggap na napakawalang pag-iimbot. Ngayon, ay nakuha na niya ang kanyang pagkakataong humingi ng kahit ano. Alam kong magiging sakim ka, pero hindi iyon mahalaga. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang, at ibibigay ko iyon sa iyo. Hindi. Kahit hindi ka makasama sa akin, pupugutan ko pa rin ng kamay ang sarili ko para sa'yo. Dahil nangako ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mamamatay naman ako sa loob ng 6 na araw, kaya hindi naman importante kung mawalan ng kamay, kung sana lang ay mabuhay muli si Sophie. Ang pagpapakasakit mo naman, kung ayaw mo, ayaw ko rin namang ibigay. Dalhin niyo siya. Nang marinig niyang may problema ako, dumating siya agad sa akin na nakalimutan pa ang sapatos. Para sa akin, hindi man lang siya nagdalawang isip bago pumayag na mawalan ng kamay. Ito ang unang pagkakataon na may isang tao na nagpakita ng ganitong sakripisyo para sa akin. Iba ka talaga sa mga nanligaw sa akin noon. Ikaw siguro si Lucas, yung sinto-sinto kay Gina, di ba? Paumanhin. Pero kung hindi ako nakigulo, hindi sana nawalan ng kamay. Ayos lang, basta't masaya si Gina. Yun ang mahalaga. Soulmate ko siya. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Makinig ka sa akin at umurong ka na ngayon. Kung hindi, ang pagkaubos ng kamay ay simula pa lang. Wala akong pakialam. Basta't masaya si Gina, gagawin ko ang lahat. Tol, wala ka talagang pag-asa. Sinto-sinto ka. Hintayin mo lang. Pumasok ka diyan. Gina, ang tagal na nakagapos ang pulso ko. May marka na nga. Diyos ko, dalhin si Brian sa ospital, bilis. Tara na. Gina, ano pang hinihintay mo? Nasugatan ang kamay ni Brian.
Nasa ospital na si Brian. Bakit nandito ka pa? Sige na, tumigil ka sa pagpapakaawa. Kamay lang naman ang nawala. Dadalhin kita para magkaroon ng pinakamagandang prosthetics. Huwag mo nang intindihin. Asikasuhin mo si Brian. Kaya ko, to, mag-isa. Ako na ang bahala. Lucas, tumigil ka sa pagpapanggap na patay ka. Lucas, gising. Lucas. Ligtas na ang pasyente at naikabit na rin ang prosthetics pero mahina talaga ang katawan niya at mas matagal ang kailangan niyang recovery period. Sige, nakuha ko na. Gina, hindi ba't sabi mo kailangan mo nang bumalik sa trabaho? Bakit nasa kwarto ni Lucas sa ospital ka? Hindi ka ba bumalik para lang iligtas siya? Hindi naman. Ang isang tulad niya ay wala sa akin kahit mamatay pa siya. Ayoko lang na may mamatay at magdulot ng problema sa'yo. Eddie Ziga. Sa lahat ng mga taon, ang mga taong pinapahalagahan ni Gina ng ganito ay ako at ikaw lang. Balang araw, papatayin kita. Gising ka na. 5 araw kang tuluyang nahimatay. Sa wakas, gising ka na. Habang wala ka sa malay, pinaayos kita ng doktor ng pinakamagandang prosthetics. Titiyakin itong hindi maapektuhan ang pang-araw-araw mong buhay. Kahit na isang kamay ang isinakripisyo mo para sa akin, huwag mong asahan na may malaking utang na loob ako sa'yo. Sa pagitan natin, quits na tayo ngayon. 12 oras na lang bago muling mabuhay si Sophie. Maganda yan. Kalahating araw na lang ang natitira. At pagkatapos, makakabalik na si Sophie. Sa huling kalahating araw na ito, gagawin ko ang lahat para mapasaya si Gina. Gina, alam ko, wala kang utang sa akin. Wala talaga. Kung mayroon mang gusto mong gawin ko, sabihin mo lang, gagawin ko, kahit ano yan. Lucas, akala mo ba talaga na sa pagpapanggap mong wala kang pakialam, magiging guilty ako? Magtulog ka sa pansitan, ikaw at ako, ay hindi kailanman naging magkaugnay. Kapag mas marami kang ginawa para sa akin, lalo akong nasusuklam. Kaya, Gina, kung wala namang gusto mong gawin ko, magpapakabusi na lang ako sa natitirang oras ko. Parang nakikipag-usap ako sa pader kapag kasama ka. Bahala ka. Kakaiba. Ano ba talaga ang kinaiinisan ko? Wala namang kinalaman sa akin si Lucas. Bakit ba ako nagpapahalaga sa kanyang ugali? Huwag na akong mag-overthink. Anibersaryo ng pagkamatay ng nanay ko ngayon. Kailangan kong maghanda. Sophie, naalala ko minsan, sinabi mo, ang paraan ng pagtapat ko sa'yo ay kulang na kulang sa effort. Kaya sa huling 12 oras na ito, ibibigay ko sa'yo ang malaking pagtatapat na nararapat sa'yo. Sophie, 1 oras na lang at sa wakas ay maibabalik na kita. Sinabi ko na sa'yo noon, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, gagamitin ko ang paborito mong mga liryo, para ibigay sa'yo. Ang malaking pagtatapat na nararapat sa'yo. Tingnan mo. Tinupad ko ang pangako ko. Nakakalungkot lang na kapag bumalik ka na, hindi mo na ako muling makikita. Lucas? Nanay, pasensya na at nahuli ako. Sina Brian at ang iba pa ay pinilit akong isama sa pagtitipon kanina. Ayoko sanang sabihin sa kanila,
Ngayon, ang anibersaryo ng iyong pagpanaw. Sa harap nila, kailangan kong magpanggap na matatag at malamig ang puso. Kailangan kong patuloy na pangalagaan ang Wallace Corporation na iniwan mo sa akin. Lucas! Gina? Paano mo nalaman? Ngayon ang anibersaryo ng aking ina. At nagdala ka pa ng paborito niyang mga liryo noong nabubuhay pa siya. Ano? Ngayon din ang anibersaryo ng ina ni Gina? Wow! Ang laki ng pagkakataon. Hindi pwede. 1 oras na lang ang natitira. Talagang hindi ko siya pwedeng pagalitin ngayon. Nagkataon lang na nalaman ko. Tingnan mo. Nasasayahan ka ba? Huwag mong isipin kahit saglit na mapapalapit mo ako dahil dito. Hindi pwede. Ang paggunita ng isang tulad mo sa kanya ay wala ito kundi isang paghamak sa aking ina. Gina, pasensya na. Nagpadala ako sa damdamin. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa kanya. Huwag na. Wala ako sa mood ngayon para panoorin kang mapahiya. Kung talagang gusto mong humingi ng tawad, samahan mo na lang akong maglakad-lakad. See? Si Lucas ang unang nakapansin kung gaano kahalaga sa akin ang araw na ito. Ang kakaiba naman, ang bilis ng tibok ng puso ko ngayon. Brian, inuman na. Brian, hindi mo alam. Napaka-simp ni Lucas. Gumapang siya sa buong bahay para lang habulin si Gina. Nakakatawa talaga. Masamang balita, Brian. May kaibigan akong nagsabi sa akin, sina Gina at Lucas ay naglalakad-lakad sa parke. Hindi ba't may sinabi siyang urgent sa trabaho? Gumawa talaga si Gina ng dahilan para umalis. Para lang pala makapaglakad-lakad kasama si Lucas. Baka naman, talagang nagugustuhan na niya ito? Oscar, maghanap ka ng tao ngayon din. Napunasan ng mga security camera malapit sa park. Tapos, kumuha ka para sa akin ng driver na magpapanggap na siya ang may kasalanan. Brian, ano ba ang balak mo? Gusto kong mawala si Lucas. Sa mundong ito ng tuluyan. Sabihin mo sa driver na mag-ikot-ikot sa palibot ng park. Sa sandaling makita niya si Lucas, sagasaan niya at siguraduhing patay. Sige, ako na ang bahala. Brian, kumalma ka. Umalis ka. Sumama ka sa akin sa ospital ngayon. Mag-aabang tayo kay Lucas. Ngayong pagkakataong ito, hindi ko hahayaan na guluhin niya ulit si Gina. Hindi ko alam kung ano ang binabalak ni Gina. Pero basta't matiis ko lang ang huling 30 minutong ito, makakabalik na si Sophie. Lucas, may itatanong ako sa'yo. Oo, sige tanong mo. Sasabihin ko ang lahat. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito para sa akin? Ano ba ang tunay mong dahilan? 30 minuto na lang. Bago bumalik si Sophie. Lahat ng ginawa ko ay para sa isang taong napakahalaga. Para sa kanya, handang ibigay ang lahat. Kahit ang buhay ko. Kahit na hindi kami magkatuluyan o hindi na muling magkita, hindi iyon mahalaga. Mahal ko siya at handa akong gawin ito. Dahil tapat ka naman, bibigyan kita ng pagkakataon.
Nahawakan ang kamay ko. Ay, Ingat. Lucas! Doc, ako si Gina mula sa pamilyang Wallace. Walang problema sa pera. Kailangan mong gawin ang lahat para mailigtas ang buhay niya. Narinig mo ba ako? Sige, Miss Wallace, pakipirma ang consent form para sa operasyon. Bilisan mo. Masamang balita, Gina. Naaksidente lang si Brian sa hagdanan. Nasa emergency care siya ngayon. Ano? Kumusta na si Brian? Kritikal ang kalagayan ni Brian ngayon. Kailangan niya ng emergency blood transfusion pero mababa na ang supply sa blood bank ng ospital. Pwede bang si Lucas ang mag-donate ng dugo kay Brian? Naaalala ko pareho sila Lucas at Brian ay may rare na blood type. Ano kaya ang posibilidad? Pareho sila kailangan ng operasyon ng sabay. Gina, bakit ka nag-aatubili? Si Lucas ay ang tapat mong tagasunod. Ang pagiging handang mag-donate ng dugo kay Brian dapat ay karangalan para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko hindi naman ganoon kalala ang sugat ni Lucas para maging seryoso. Ang pagkuha ng kaunting dugo ay hindi siya papatayin. Pero, Gina, huwag mong sabihin na nagsisimula ka ng magustuhan si Lucas, ang iyong tapat na tuta. Ano ba sa kanya ang sapat para sa'yo? wala itong kinalaman sa gusto o hindi. Ayoko lang mamatay si Lucas, hindi dahil sa ganitong bagay. Sa normal na kalagayan, ang pagdodonate ng dugo kay Brian ay magiging pribilehiyo niya. Pero, 3 minuto na lang para buhayin si Sophie. Gina, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng 3 minuto pa. Pagkatapos ng 3 minuto, kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo, kahit ang buhay ko pa. Nasa operasyon si Brian ngayon. Bawat segundo ay mahalaga. Paano siya maghihintay ng 3 minuto para sa'yo? Doc, kunin mo na siya para sa pagkuha ng dugo. Ngayon na, iyon ang utos ni Gina. Tama ba, Gina? ako, Nag-aatubili si Lucas. Iniisip kung paano mapasaya si Gina. Ipinaus ang countdown. Hindi na kailangang mag-atubili pa. Gina, basta't ikaw ito, gagawin ko ang kahit anong hilingin mo. Bilisan mo at kunin mo na ako para sa pagkuha ng dugo. Huwag mong pababayaan si Brian. Lucas, ikaw. Bilisan mo, bilis. Sige, kunin mo na siya para sa pagkuha ng dugo. Ayos lang, kaunting dugo lang naman ito. Magiging maayos ako. Lucas, sisiguraduhin kong may magbabantay sa'yo. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Gina, huwag kang mag-alala. Walang mamamatay. Pupuntahan ko si Lucas ngayon din. Kung nasa panganib ang buhay niya, papagalingin ko siya agad ng doktor. Siege, bilisan mo. Okay. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito nang nasa panganib si Lucas? Baka naman nagugustuhan ko na siya. Hindi pwede. Itsura? Background? Kakayahan? Saang aspeto siya nakakapantay kay Brian? Kinunan ng dugo si Lucas. Ayos. Patuyuin mo ng lahat ng dugo niya, wala akong pakialam. Anong kinakatakot mo? Siya ang nag-volunteer na mag-donate ng dugo. Kahit mamatay siya dahil dyan, kasalanan niya yan. Gina, ay talagang walang alam. Nung isang beses, yung pagputol ng kamay, at ngayon naman, yung aksidente sa kotse. Wala pa rin siyang napapansin. Kung hindi lang dahil sa negosyo ng pamilya niya, sa totoo lang, ayaw kong makihalubilo sa kanya. Kapag tapos na ang lahat ng ito, hindi mabibigo si Oscar, at ikaw. So, yung pagputol ng kamay at ang aksidente sa kotse ay plano pala lahat ni Brian. Hindi niya talaga ako mahal. Ang tanging handang magsakripisyo para sa akin ay si Lucas. Gina, maging girlfriend mo ako. Basta masaya si Gina, gagawin ko ang lahat para sa kanya. Mabibigay ko sa kanya ang lahat, pati ang buhay ko. Mahal ko siya. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang saktan nila si Lucas.
Miss, hindi na talaga siya pwedeng magbigay pa. Kung ayaw mong makalaban si Brian, mas mabuting manahimik ka na lang at magkunwaring wala kang nakita. Kung hindi, mapapatalsi ka agad ni Brian. Countdown para buhayin si Sophie. Sophie, Nitong nakaraang taon, ipinapalit ko ang buhay ko para sa iyo. Malapit ko nang magawa. Sayang lang, hindi ko na makikita sa huling pagkakataon. pito, Sophie, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sophie, mabubuhay na kita. Lucas! Lucas! Lucas, okay ka lang? Kapit lang. Doc, bakit ka nakatayo diyan? Tulungan mo siya. Tulungan mo siya? Bilisan mo. Katawan ni Lucas mahina talaga, ha? Kaunting dugo lang ang nawala sa kanya at hindi na niya kaya. Gina, bakit mo ako sinuntok? Akala mo hindi ko alam na lahat ng ito ay plano ni Brian kasama mo at Oscar? Sinusubukan mong patayin si Lucas para maagaw ni Brian at makuha ang kumpanya ng pamilya ko. Gina, ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Si Lucas ay isang simp. Gagawin niya ang lahat para sa'yo. Kung hindi natin siya aalisin, paano kung mawala siya sa sarili at saktan ka? Huwag mo siyang tawaging simp. Si Lucas ay hindi katulad ni Brian. Hindi niya kailanman gagawin ang anumang bagay na makakasakit sa akin. Miss Wallace. Wala nang vital signs ang pasyente. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hello? Pumasok ka dito ngayon. Arestuhin mo siya at si Oscar para sa akin. Opo, ma'am. Hindi, Gina. Hindi, nagkamali ako. Tulong! May tumulong! Lucas, pasensya na. Kung sana ay naunawaan ko ng mas maaga na ikaw ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Kung sana ay naalaman ko noon pa na ikaw ang tunay kong minamahal. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Kung mabibigyan lang ako ng pangalawang pagkakataon, isusuko ko ang lahat at gagawin ko ang lahat para mapasayo ulit ako. Lucas! Lucas!
Na-detect na nakapag-date ng matagumpay si Lucas sa unang babaeng nakita niya sa loob ng 1 taon. Na-trigger ang isang nakatagong reward. Makakabangon na si Lucas kasama ni Sophie. Gina, nandito ka na. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ako hindi sinasadyang nahulog sa hagdan, hindi sana kailangang magbigay ng dugo si Lucas at namatay. Pero, matagumpay naman ang operasyon ko. Makakalis na ako sa ospital sa ilang araw. Paglabas ko, tayo na lang dalawa ang magdaos ng libing para kay Lucas. Anong ginagawa mo? Dali, tanggalin mo na yung itsura mong may sakit. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang nagplano ng pinsala sa kamay at aksidente sa kotse. Aminado ako. Ginawa ko yan. Ano naman? Hindi mo rin naman gusto si Lucas, di ba? Ginawa ko lang ang hindi mo magawa. Dapat nga nagpapasalamat ka sa akin. Talaga bang kakalabanin mo ako dahil lang sa isang kahabag-habag na tulad ni Lucas? Huwag mong sabihing nahulog ka na sa kanya. Talaga bang laban sa akin ang kakampiin mo para lang sa isang kawawa tulad ni Lucas? Huwag mong sabihing nahulog ka na sa kanya. Tama. Nahulog na ako kay Lucas. Ako lang ang nasa puso niya. Lahat ibinibigay niya para masaya ako. Kaya bakit hindi ko siya magugustuhan? Kasalanan mo kung bakit nawala sa akin ang minamahal ko. Kahit ubusin ko ang bawat huling sentimo ng Wallace Corporation, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lahat at ipaghihiganti ko si Lucas. Gina, kumalma ka! Pareho tayong nasa tuktok sa Silvergate. Bagay na bagay tayo. Kung magsasama tayo sa pag-aasawa, pareho tayong lalakas. Talaga bang sisirain mo ang lahat para sa isang galing sa ibaba tulad niya? Matutuwa kaya ang mga magulang mo sa paghawak mo sa minana nila? Ikaw lang? Akala mo karapat-dapat kang magpabagsak sa akin? Brian, magbabayad ka sa pagkamatay ni Lucas. Gina! Nandoon ang katawan ni Amy Lucas. Bakit walang tao sa kama na ito? Saan siya pumunta? Hindi ito tama. Kakalagay lang namin ng katawan ni Amy Lucas. Dito mismo. Hanapin mo siya, ngayon din. Kahit gibain mo pa ang lugar na ito, kailangan mong mahanap siya para sa akin. CJ. Lucas. Nananaginip ba ako? Hindi ba nabali ang kamay ko? Sophie? Lucas? Lucas? Nagising ako na parang ang haba-haba ng panaginip ko. Napanaginipan kong naaksidente tayo sa kotse. Ako, hindi na kita muling makikita. Grabe naman. Ang pangit ng panaginip mo. Okay lang. Pagkagising mo, tapos na ang lahat. Pagkagising mo, tapos na ang lahat. Sophie, miss na miss kita. Miss na rin kita. Sophie, ang daming nangyari nitong nakaraang taon. Gusto kong ikwento lahat, unti-unti. Oh. Wallace, yung plano natin laban sa Reed Enterprises ay may naipakitang resulta.
Bumagsak ang stock price ng Reed Enterprises. Wala na silang pagkakataong makabawi. Sinabi ba ni Brian kung nasaan ang katawan ni Lucas? Wala pong sinabi si Amy Reed. Paano nangyari yon? Ang dami na niyang ginawang kalokohan kay Lucas. Ngayon, biglang nawala ang katawan ni Lucas. Kung hindi siya, posible bang nagising lang si Lucas at umalis ng mag-isa? Sabihin mo kay Brian, hihintayin ko siya sa kafe sa loob ng 10 minuto. Ang gusto ko lang ay ang katawan ni Lucas. Kung ibibigay niya si Lucas, hindi ko nagagambalain ang Reed Enterprises. Maghapon tayong namili. Pagod na ako. Hindi pwede. Ako ang nagbuhat ng lahat ng bag na yon, okay? Ano naman kung ikaw ang nagbuhat? May problema ka ba doon? Wala talagang problema. Hoy, magpahinga ka muna dito sandali. Kukuha ako ng kape para sa atin. Si, Ano ang gusto mong inumin? Amerikano. Okay. Bilisan mo at umalis ka na. Magsalita ka. Ikaw ba yon? Gina, nawawala na ba sa sarili mo? Patay na si Lucas. Ganito mo ibabagsak ang Reed Enterprises. Sinasaktan mo lang ang sarili mong interes. Pag-isipan mo, makikipagdigma ka nga ba talaga sa pamilya Reed? Dahil sa isang taong wala na? Tama ka. Simula pa lang ito. Akala mo ba wala akong magagawa sa'yo dahil lang may pinapasahan ka para nakawin ang bangkay ni Lucas? Akala mo wala akong magagawa sa'yo? Pagkatapos ng 3 araw, kung hindi mo ibabalik sa akin ang katawan ni Lucas ng buo, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang kaya kong gawin. Ano bang pinagsasabi mo, katawan? Sabi ko na sa'yo, hindi ko man lang nahawakan si Lucas. Teka, bakit nila binabanggit ang pangalan ni Lucas? Pareho lang ba ng pangalan? Si, ayaw mong aminin ha? Tapos na ang usapan natin. Maghanda kang maging pulubi, namamalimos ng tira-tira. Gina, nawawala ka na ba sa sarili mo? Pinabalaan kita? Mas mabuting umatras ka ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit kung magaspang ang trato ko. Ano? Hanggang ngayon, may lakas ka pa ng loob na saktan ako. Dahil sa'yo, mawawalan na ako ng lahat. Ano pa bang mawawala sa akin? Brian, ikaw ang nag-set up kay Lucas. Ikaw ang pumatay sa kanya. Kung may natitira ka pang konting konsensya, iwan mo na lang ang kanyang katawan. Kung mabangkarote ang Reed Enterprise, kasalanan mo yan. Ikaw ang may kagagawan nito. Gago ka, tigilan mo. Sa harap ng lahat ito, bakit mo sinaktan ng babae? Lalaki ka ba talaga? Anong klaseng tao ka? Sinaktan mo ang babae, seryoso. Ang loser mo. Eksakto, walang hiya. Gina, maghintay ka lang. Tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Huwag mo akong sisihin kung hindi kita palalampasin. Ha? Tsk. Halika, maupo ka. Ate, ayos ka lang ba? Yung lalaki kanina boyfriend mo, ha? Ah, hindi. Hindi siya. Hindi siya boyfriend ko. Ang boyfriend ko ay matagal nang patay. Ang boyfriend mo ba'y? Si Lucas ang pangalan? Siya ang pinakamabuting tao sa mundo. Buong puso niya akong itinuring. Wala nang ibang lalaki sa mundong ito ang makakapantay sa kanya. Pero, sa huli, dahil sa akin siya namatay. Pumanaw na ang boyfriend niya. Kaya't kapangalan lang pala. Oy, ate, alam mo ba, ang pangalan ng boyfriend ko ay Lucas, din. 1 taon na ang nakalipas. Akala ko'y hindi na kami magkikita pa ulit. Pero makalipas ang 1 taon, sa isang himala, nagkita ulit kami. Naniniwala akong, basta't ang paghahangad sa puso mo ay sapat na malakas, maaaring mangyari ang mga himala. Ang taong gusto mong makita ay muling lilitaw sa harap mo. Salamat. Sana nga rin, yung ganoong klaseng himala ay mangyari sa akin, balang araw. Talagang mangyayari yan.
Naniniwala ako sa'yo. Huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Oy, may mga aayusin pa ako sa opisina. Aalis na ako. Kailangan mo talagang pahalagahan si Lucas. Huwag kang matulad sa akin. Napagsisihan ng lahat, pagkatapos mo na lang mawala. Huwag kang mag-alala. Nandito lang malapit ang boyfriend ko. Hintayin mo lang ako. Papuntahin ko siya rito para samahan ka pa uwi. Kinakabahan ako. Baka kauli-guluhin nung lalaking yon. Sandali lang. Hoy, halika rito, bilis. Oy, oy. Bakit nandito si Gina? Kung malaman niya na buhay pa ako at si Sophie hindi na magkakaroon ng mapayapang buhay. Kailangan kong kunin si Sophie at umalis na ngayon. Za. Hello? Lucas? Anong nangyayari? Halika na. Okay lang. Hanapin mo ang iyong Lucas. May mga gawain ako sa opisina na kailangang asikasuhin, kaya uuna na ako. Sige, mag-ingat ka lang ha. Maniwala ka sa akin. Ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao, hindi kasing babasag ng iniisip mo. Tiyak na makikita mo si Lucas mo ulit. Salamat sa pagpapala mo. Paalam. Ingat. Oy, Lucas. Ganito kalapit tayo. Bakit mo ako tinatawag? Halika na rito. Oy, Sophie. Masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Masama ang pakiramdam mo? Ano ba talaga ang problema? Malala ba? Oo, malala. Medyo nahihilo ako ngayon. Halos hindi na makatayo. Nasa labas lang ako ng pinto. Pwede bang lumabas ka rito? Pumunta na tayo sa ospital ngayon. Sandali lang. Bakit kaya pareho ang boses? Ng boyfriend niya kay Lucas? Posible bang dalawang tao ay magkapareho ng pangalan at boses? Baka naman. Teka muna. Bilisan mo, ikuha mo ngayon ang footage ng CCTV mula sa kapehan. Kumusta ang sitwasyon? Ayan, Wallace. Nagdeklara ng bankruptcy ang Reed Enterprises. Si Brian, ang kanilang CEO, ay lubog sa utang. May chismis na umalis na siya ng bansa para iwasan ang mga nagpapautang. Sino ang nagtanong sa'yo kung ano ang kalagayan ng Reed Enterprises? Tinatanong kita tungkol sa security footage mula sa cafe. May nakita ba kayo? Nahanap na namin yan, Wallace. Tingnan ninyo po. Iyon siya. Si Lucas nga talaga. Pero kung buhay siya, bakit hindi niya ako hinanap? Lucas, nasaktan ba kita ng husto na mas gugustuhin mo pang magpanggap na patay at umalis para lang makasama ang ibang babae? Kaysa makita ako muli? Bilisan mo, magpadala ka agad ng tao para alamin kung saan nakatira si Lucas. Opo, yan, Wallace. Lucas, kapag nakita na kita, hindi na kita pababayaan muli. Kinilabutan ako sa'yo. Naku, Akala ko may sakit ka o ano. Yun pala, dahil lang nag-skip ka ng tanghalian kaya nagutom. naglalakad-lakad lang ako ng matagal. Totoo, medyo gutom na ako. Eddie, maghintay ka dito. Lulutuan kita ng masarap. Sige, sabihin mo sa akin. Ano nang gusto mong pananghalian? Sige na, sabihin mo na.
Sophie? Pakakasalan mo ba ako? Talaga bang kailangan mong maghintay hanggang sa ganito kasama ang suot ko para mag-propose sa akin? Yung huli mong pag-amin, minadali mo rin, at ngayon ginagawa mo na naman. Siguro hindi na ako makapaghintay. Kaya, Sophie? Pakakasalan mo ba ako? Oo, syempre, oo. Inequalis, nahanap na namin ang address ni Lucas. Ihanda mo ang kotse. Bilisan mo. Lucas? Malapit na tayong magkita ulit. Ngayon, hindi na ako magpapakita ng dati. Yung laging inautos ka. Kasalanan ko. Inaamin ko lahat. Ang hiling ko lang, na pag-isipan mo ulit at bumalik ka sa akin. Lugyan mo ka. Hoy, miss. Sinong hinahanap mo? Si Lucas po ang hinahanap ko. Dito ba siya nakatira? Sa kabilang unit si Lucas, kapitbahay ko siya. Pasensya na. Hindi ko sinasadya na istorbohin ka. Hoy, nakita ko lang siya sa hallway. Bumaba siya. Malamang hindi pa siya nakakabalik. Si Lucas ba ay talagang hindi na balak na bumalik para sa akin? Tara na, hanapin natin siya. Gusto ko ito, Si, pati iyon. Ati John, Lirio lang pala ang lahat. Ganoon ka pala kamahal sa mga lirio? syempre naman. Kasal ko naman iyon eh. Gusto kong ayusin iyon ayon sa gusto ko. Sige, sa araw ng kasal, pupuno ang buong bulwagan ng mga lirio. Boss, kukunin ko lahat ng lirio sa tindahan mo. Ipadala mo na lang sa address na ibinigay ko kanina. Wala ang problema. Nakuha na. Lucas? Boss? Nakita mo na ba ang taong ito? Kaalis lang niya. Pumunta siya sa katabing bridal shop. Pumunta siya sa katabing tindahan. Boss? Ito ba ang mga lirio? Ang mga liryong ito ay kataw-order lang ng lalaking iyon kanina. Inireserba niya ang bawat liryo sa aming tindahan. Alam ni Lucas ang aking ina mahal ang mga lirio nang higit sa anuman noong buhay pa siya. Gagawin kaya niya ito hanggang sa mag-ayos ng mga lirio para sa kanyang kasal sa ibang babae? Lucas? Nasaktan kita ng lubha. Ngunit hindi mo pa rin pinili na lubusang kalimutan ako. Naghandaan ba siya ng iba pa? Siyempre, inbook niya ang pinakamaluho hall sa Silvergate. Gusto niyang punuin ito ng mga liryo. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, hindi pa ako nakakita ng isang nobyo na gumawa ng ganoon kalaking pagsisikap. Ang maging asawa niya ay magiging isang malaking biyaya. Yun pala, mula pa sa simula, siya ay nagpaplano ng ating kinabukasan. Ngunit nasaktan ko siya ng labis. Lucas, sa pagkakataong ito, hindi kita bibiguin muli. Patutunayan ko ang nararamdaman ko para sa iyo. At muling makukuha ka. Dahil malapit si Lucas, ako na ang pupunta. Mga kasama, dalhin ninyo ang regalo na inihanda ko para sa kanya. Gusto kong sorpresahin siya. Si. Maganda ba ang wedding dress na ito? Ano sa tingin mo? Basta ikaw ang magsusuot. Maganda. Tigilan mo ang pambobola. Ganyan ang sinasabi mo sa lahat ng damit. Wala namang tulong yan. Paano kung subukan ko na lang talaga? Mukhang maganda. Hindi ka ba lalabas? Natatakot ka bang makita ko? Huwag kang tumingin. Siya? Siya? Sige na, lumabas ka na. Okay. Aalis na ako. Aalis na. Lucas?
Ang tagal na nating hindi nagkita. Gina? Anong ginagawa mo rito? Lucas, tigilan mo ang pagtatago sa akin. Alam ko kung bakit ka nagpanggap na patay ka. Nandito ako ngayon. Dahil mayroon akong magandang balita para sa iyo. Sabihin mo, hindi ko inaasahan na haharangan ako ni Gina rito. Talagang hindi ko siya pwedeng malaman tungkol sa aking pagpapakasal kay Sophie o tiyak na sisiraan niya ang lahat. Ano? Ano yung magandang balita? Lucas, nagdesisyon na ako na pumayag na makasama ka. Alam ko ako yung sumira noon sa puso mo, kaya nagpanggap kang patay ka. Iniwan mo ako ng tuluyan. At nakahanap ka pa ng ibang babaeng pakakasalan. Pero, kaya mo ba talaga akong kalimutan? Miss Wallace? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin ay, matagal na kitang gusto. Pero ngayon ko lang talaga na-realize. Ngayon ko lang naintindihan. Lucas, gusto kita. Pwede ba tayong magkatuluyan? Miss Wallace? Maging tapat na lang ako sa'yo. Hindi pwede sa atin. Nakatali ka pa ba sa nangyari kay Brian? Pinabangkarote ko na ang kumpanya niya. Hindi na siya makakaabala pa sa atin. At tungkol naman kina Oscar at Yvonne, pinagbayaran ko na sila. Sa mga ginawa nila, ano pa ang kinakatakutan mo? Kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang ibibigay ko. Hindi kita matatanggap dahil may gusto na akong iba. Imposible dyan. Napakalaki ng pagmamahal mo sa akin noon. Ginawa mo ang lahat para sa akin. Paano ka nagkagusto sa iba? Lucas, bagay ba sa akin ang wedding dress na ito? Oy! Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Ah, oo nga pala. Ito ang boyfriend na sinabi ko sa'yo dati. Pero ngayon, siguro dapat fiancé ko na ang tawag ko sa kanya. Huwag mo siyang hawakan. Gina, kumalma ka. Lucas, sa akin ka nagagalit dahil sa isang babae na ilang araw mo palang nakikilala. Siya ang unang minahal ko sa loob ng 10 taon. Siya ang babaeng palagi kong minamahal. At ngayon, siya na ang aking fiancé. Wala akong pakialam sa mga ginawa mo sa akin noon, pero pagdating sa kanya, hindi ko hahayaang saktan mo siya kahit kailan. Lucas, alam ko. Galit ka pa rin tungkol sa ang nangyari noon. Kaya nga nakahanap ka ng isang random na babae para subukan at lokohin ako, di ba? Pero hindi pa nga isang buwan mula nang pumanaw ka. Paano mo naman biglaan umibig sa ibang tao? Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Sa totoo lang, napatay si Sophie sa isang aksidente sa kotse, 1 buwan na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit kitang trinato ng mabuti ay para matapos ang misyon ng system. Sa ganoong paraan, maibabalik ko si Sophie. Tapos noong isang gabi, sa alaala ng aking ina, ang mga sinabi mo sa akin, ano naman ang tungkol doon? Sino ang taong isusuko mo ang lahat para sa kahit ang iyong buhay? Sino ang taong gagawin mo ang lahat para sa kahit na hindi ka maaaring magkasama sa hinaharap? Siya ay palaging si Sophie. Ang ibig mo bang sabihin? Lahat ng ginawa mo para sa akin ay pakitang tao lang? Imposible. Paano magpapanggap ang isang tao ng ganoon, kapani-paniwala? Lucas, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Sa puso mo, wala ka bang kahit kaunting nararamdaman para sa akin? Gina, may nararamdaman ako para sa iyo. Sa totoo lang, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko maibabalik si Sophie. Ayaw ko ng ganoong klaseng nararamdaman. Ayaw kong magpasalamat ka sa akin dahil sa babaeng iyon. Gusto kong mahal mo ako. Gusto kong mahalin mo ako. Nakalimutan mo na ba? Na minsan pinaluhod mo ako sa sahig, pinagsasampal-sampal ang sarili ko, at pinutol ko ang kamay ko para sa best friend mong lalaki? Kung hindi dahil kay Sophie, hindi pa rin ako magiging kasama mo. Pasensya na. Medyo naging matigas ako sa mga sinabi ko. Gina, sa totoo lang, hindi kita sinisisi. Kung wala ka, hindi ko talaga maibabalik si Sophie.
Talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Pero, ang totoo, wala akong naramdamang pag-ibig para sa'yo. Tulad ng sinabi mo, magkaiba ang mundo natin. Gawin nating, ngayon, ang huling ating paalam. Hindi. Akala mo ba talaga na isang simpleng salamat ay sapat na para hayaan kitang umalis? Hindi pwede. Lucas, kahit na ang nararamdaman mo para sa akin ay hindi totoo, lahat ng ginawa mo para sa akin ay totoo. Ibinuwis mo ang kamay mo para sa akin. Nagdala ka ng mga liryo para sa nanay ko, at noong aksidente, itinulak mo ako para iligtas. Ang dami mong ginawa para sa akin. Paano ko ba hahayaan kang umalis? Ang pagputol ng kamay ko at ang aksidente ay para lang matapos ang tungkulin ng pagbabalik kay Sophie. At ang mga liryo. Paborito rin ni Sophie ang bulaklak na iyon. Miss Wallace, nauunawaan ko ng lubos ang lahat ng sinabi mo. Pero kung ikaw ay tunay na nagmamahal kay Lucas, dapat mong igalang ang desisyon niya. Ikaw si Sophie, di ba? Ako ang CEO ng Wallace Corporation. Kung handa ka na hayaan si Lucas na makasama ako, ang yaman at pribilehiyo ay hindi problema. Mabibigay ko sa iyo ang lahat ng iyon. Miss Wallace, hindi ko basta maibibigay si Lucas sa iyo. Hindi siya kailanman naging pag-aari ng sinuman. May sarili siyang mga pagpipilian at paninindigan. Sana ikaw ay rumespeto sa kanya. Lucas, ano bang mayroon siya na mas mabuti kaysa sa akin pagdating sa itsura, sa katawan, o sa estado sa buhay? Paano siya makakapantay sa akin? Kung siya ang pipiliin mo, maghihirap ka lang. Pero kung ako ang pipiliin mo, kung ako ang sasamahan mo, ang buong Wallace Corporation ay mapapasa iyo. Ito lahat ay mga regalo na inihanda ko para sa iyo. Ginto ito na milyon-milyon ang halaga. Ayaw ko nito. Alam kong hindi ito sapat. Marami pa. Ito ang Heart of Heartside Gem. Daan-daang milyon ang halaga. Ayaw ko nito. Mas marami pa. Ito ang titulo ng lupa sa halos buong estate district sa Silvergate. Basta sabihin mo lang na oo sa akin, ibibigay ko lahat ito sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Wala akong pakialam sa mga material na bagay na ito. Ang gusto ko lang ay makasama si Sophie habang buhay. Miss Wallace, umuwi ka na lang. Oy, Sophie, sa tingin ko, pinakamaganda ka pa rin sa suot mo. Suotin natin to sa kasal natin. Sige, puntahan ko na lang ang manager. Okay, ito na ang kukunin namin. Oy, Lucas, Sophie. Gina, anong gusto mong gawin? Kung namatay si Sophie, ibig sabihin ba, wala ka ng choice, kundi makasama ako? Noong namatay si Sophie, napakabuti mo sa akin. Kung si Sophie ay namatay muli, maaari kang bumalik sa pagiging si Lucas na dati kong kilala. Hoy, Gina, kumalma ka. Basta hindi mo sasaktan si Sophie, gagawin ko ang anuman ang iyong ipagagawa sa akin. Okay? Hindi ako makapagpakalma. Gusto kong kalimutan mo siya. Huwag mo na siyang makita muli. At mula ngayon, maging mabuti ka lamang sa akin. Sige, ipinapangako ko sa'yo. hindi, huwag Lucas. Ang hirap na para matagpuan nating muli ang isa't isa. Huwag, pakiusap. Ayos lang? Talagang ayos lang? Sa totoo lang, handa na ako. Sa posibilidad na hindi na tayo magkita muli pagkatapos mong bumalik, tinadhana tayong magkatagpo sa mga araw na ito. Nagpapasalamat ako para doon. Gina, pangako ko sa'yo. Basta, pakawalan mo lang siya. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lucas. Teka, Malian. Kilalang kilala ko yung tingin na yan sa mga mata mo. Ganyan din ang tingin mo nang putulin mo ang kamay mo para sa akin dati. Hindi. Nagsisinungaling ka sa akin. Kung buhay pa si Sophie,
Gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para tumakas palayo sa akin at hanapin siya. Kung gusto kitang panatilihin sa tabi ko, Dizzy Sophie, ay dapat mamatay na lang. Wag, wag. Tigil! Lucas, anong ginagawa mo? Gina, kung hindi mo siya pakakawalan, maghanda ka nang ilibing ako. Hindi. Lucas, alam na alam mo na hindi ko kayang manood lang habang namamatay ka sa harap ko muli. Bakit mo ako pinipilit ng ganito? Gina, ikaw ang pumipilit sa akin. Simple lang ang hinihingi ko na ligtas si Sophie. Nasa sayo na ako. Higit pa sa katawan mo ang gusto ko. Pati puso mo. Huli na, Gina. Naibigay ko na ang puso ko sa iba. Kung talagang ipipilit mo na patayin siya, magkakasama kaming mamamatay. Kahit papaano, magkasama kami. Sa paglalakbay sa kabilang buhay. Hindi. Wala kang lakas ng loob na kitilin ang sarili mong buhay. Tama ba, Gina? Pag-isipan mong mabuti. Ganoon ba talaga kahalaga? Sa akin ang buhay ko? Ipaputol ko ang kamay ko para kay Gina. Pakawalan mo na si Gina ngayon. Ingat. Lucas! Palagi kang ganoon. Handang magsakripisyo para sa mahal mo. Lucas Bennett. Lucas Bennett. Dahil mahal na mahal mo si Sophie Harper, pwede kitang pakawalan. Sandali lang, meron pa akong isang huling tanong para sa'yo. Kung noon pa, hindi ko ginawa yung mga bagay na nasaktan ka, at sa halip ay tinanggap kita, naging kasama ka at mabuti ang trato ko sa'yo. Hindi kaya pinakawalan mo si Sophie at nanatili ka sa akin? Miss Wallace, alam mo namang hindi mahalaga yung tanong na yan. Kalimutan mo na para sa ikabubuti mo at para sa akin at kay Sophie din. Salamat at hindi mo diretsong itinanggi. Nagkaroon ka ng problema sa tiyan dahil pinilit kitang uminom. Nagpadala ako ng tao sa ibang bansa para kumuha ng gamot sa tiyan para sa'yo. Inumin mo ng 3 beses sa isang araw at huwag mong kalimutang inumin ng maayos. Salamat. Lucas, alam kong baka nga talagang hindi mo ako nagustuhan, pero hindi ko lang kayang pakawalan ka. Hindi ko hahayaang magkaroon kayo ni Sophie ng maayos na kasal. Lalaban ako para mabawi ka at ipakita sa'yo na mas mahal kita kaysa kay Sophie. Tumanggap tayo sa ikakasal na babae sa entablado. Na Ben? Sophie, tingnan mo ito. Kumpleto na talaga ang seremonya ngayon. Masaya ka na ba? Nakuha mo rin sa wakas. Okay. Binibining Harper. Tinatanggap mo ba ang lalaking nakatayo sa harap mo bilang iyong asawa? Maging ito man ay mayaman o mahirap. Ginong Bennett, tinatanggap mo ba ang babaeng nakatayo sa harap mo bilang iyong asawa sa kalusugan at karamdaman? Babala ito mula sa Wallace Corporation. Wallace Corporation. Kakatapos lang bumagsak ang Reed Enterprises noong nakaraan. Hindi natin talaga kaya makipag-away sa kanila. Tara na, umalis na tayo. Bilis. Oy? Teka, saan ka pupunta? Anong nangyari dito?
Wallace Corporation nagpadala ng babala sa amin kanina. Sinabi nila sa amin na huwag dumalo sa kasal mo. Hindi kami nangangahas na kalabanin ang Wallace Corporation. Pasensya na. Oy, Okay lang. Sa totoo lang, nandito lang sila para magyabang para sa iyo. Kung wala na sila, wala na. Basta't. Magkasama tayo. Iyon lang ang mahalaga. see ya. Miss Hopper, pakakasalan mo ba ako? Ako, Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Lucas, huwag mong pakasalan si Sophie. Gina, malinaw na sinabi ko na sa'yo noong huli. Si Sophie lang ang nasa puso ko. Bakit kailangan mo pang guluhin ang kasal ko? Ang ginagawa mo ay lalong nagpapainit ng galit ko sa'yo. Lucas, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Alam kong galit ka pa rin sa mga bagay na ginawa ko sa'yo noon. Narito ako ngayon dahil gusto kong bumawi sa lahat ng iyon. Kung hindi mo ako papayagan ngayon, mamamatay ako rito sa harap mo. Ituring mo ito bilang pagbabayad ko sa pagligtas mo sa buhay ko noon. Miss Wallace? Pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos. Lucas, marahil pakinggan mo na lang siya. Pagkatapos ng gagawin ko dito ngayon, kung hindi mo pa rin ako pipiliin, mula ngayon, lubusan akong aalis sa buhay mo, at hindi na kita gagambalain pa. Sige, ituloy mo. Lucas, doon sa bar, ganyan ko eksaktong pinatumba sa'yo. Pinapalo ang sarili mo para sa akin. Miss Wallace. Gina, kailangan mo bang gawin ito? Oo, kailangan. Lahat? Ilabas ang mga cellphone ninyo? Simulan nyo ng i-live stream ang nangyayari dito at ipakita ito sa buong lungsod. Lucas, tapos na ang utang na loob natin. Miss Wallace, kailangan mo ba talagang gawin ito? Hindi mo mapipilit ang isang bagay na hindi naman para sa'yo. Bakit hindi mo nalang hayaan si Lucas? At hayaan mo na rin ang sarili mo? Umalis ka sa harap ko. Anong kinalaman mo dito? Gina? Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Karapat-dapat ka. Para sa'yo? Gagawin ko ang lahat. Kahit ano ang gawin ko para sa'yo, karapat-dapat ka. Hoy, tignan mo doon. Hindi ba siya si Miss Wallace mula sa Wallace Corporation? Bakit siya mukhang isang tunay na simp, nakaluhod sa harap ng ibang lalaki? Dati, yung lalaking yon napakasikat bilang #1 simp sa Silvergate. Wow, ang galing. Nagtagumpay din ang simp. Ngayon, si Miss Wallace ang humahabol sa kanya. Hindi ko kaya. Kung magpapakalambot ako ngayon, hindi ba't magbibigay lang yun ng pag-asa kay Gina? Mas lalo lang yun magiging malupit sa kanya. Para siguradong tumigil na siya ng tuluyan, hindi ko siya mapipigilan. Lucas, kung wala ka talagang kahit kaunting nararamdaman para sa akin, di ngayon ibabalik ko. Lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin. Ibigay mo.
Tingnan mo, bilis. Miss Wallace, pakiusap, tumigil ka na. Lucas, seryoso bang wala kang pakialam sa kaligtasan ko? Gina, wala akong pakialam sa'yo kailanman. Kahit anong gawin mong sirain ang sarili mo, wala sa mga ginagawa mo ang makakakuha ng reaksyon mula sa akin. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi mo na dapat sayangin ang oras mo sa akin. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung talagang wala kang pakialam sa akin, di kung ano man ang mangyari sa susunod? Sana. Magpanggap ka na lang na hindi mo ito nakikita. Gina, anong ginagawa mo? Lucas, isinakripisyo mo ang kamay mo para sa akin noon. Kaya ngayon, ibabalik ko ito sa'yo. Gawin mo. Hoy, tumigil ka! Tigil. Lucas, nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Gina, nawawala ka na ba sa sarili mo? Kahit hindi ikaw? Hindi lang ako manonood at hahayaang saktan ng kung sinong estranghero ang sarili nila sa harap ko. Walang mapapatunayan ang paggawa nito. Sinabi ko na sa'yo ng napakaraming beses, ang minamahal ko lang ay si Sophie. Pero hindi mo nga natapos ang kasal mo. Maaayos pa ang lahat. Buntis na siya. Kakalaman lang namin noong isang linggo. Naghahanda na kami para sa lahat pagkatapos ng kasal. Nakapili na nga kami ng pangalan para sa sanggol. Gina? Ako, bitawan ko na ang nakaraan. Gawin mo rin. Ganun pala. Buntis na siya. Nandito pa ako. Sinisira ang sarili ko. At sinusubukang baguhin ang isip mo, nagpapakatanga. Lucas, alam ko, marami na akong nagawa na nasaktan ka. Ito ang nararapat sa akin. Pero, Lucas, naiintindihan mo ba na wala pa akong nakilala na kasing bait mong trato sa akin? Lahat ng nasa paligid ko gusto lang ang kumpanya ko o ang katawan ko lang ang habol. Ito ang unang beses na nakakilala ako ng taong walang pasubaling naniniwala sa akin. Natatakot ako. Sobrang takot ako na hindi ko na ito muling makikita. Isa lang akong ordinaryong tao. Naniniwala ako na balang araw, makikilala mo ang 100 beses na mas mabuti kaysa sa akin. Pero hindi na ako naniniwala diyan. Lucas, hindi ko kaya. Sa totoo lang, nagsinungaling ka rin sa akin. Lucas, sabi mo mahal mo ako. Sabi mo ibibigay mo ang lahat para sa akin, maging ang buhay mo, kung kinakailangan. Matapos ang lahat ng ginawa mo para sa akin, paano pa ako magmamahal ng iba? Paano pa ako magtitiwala sa iba? Lucas, ganito lang ako ngayon dahil sa iyo. Gina, ako. Alam ko. Ngayon, kahit mamatay pa ako, hindi ko pa rin mapipigilang umalis ka. Lucas, hindi ko lang talaga kayang manood nang walang magawa habang masaya kang namumuhay kasama ang iba. Hindi ko kaya. Aalis na ako ng bansa bukas at hindi na ako babalik pa. Lucas, nakikiusap ako sa'yo. Bago ako umalis, maari ba kitang yakapin?
Miss Wallace? Hindi ka masamang tao. At nagpapasalamat ako. Salamat sa pagpapaalala sa akin at kay Lucas na magkita muli. Brian, bakit ka nandito? Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalapit. Brian, pakiusap, wag mo siyang sasaktan. Kung may problema ka, sa akin mo ibuhos. Buntis, si Sophie. Narinig ko ang lahat kanina. Eksakto dahil buntis siya, kaya nga siya ang hawak kong hostage. Nababaliw ka ba? Nangangahas kang manakot sa akin? Tigilan mo yan, Gina. Matagal na siyang binayaran ko. Brian, ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Ang tanong na yan ang dapat kong itanong. Gina, mula pa lang sa simula ang bait-bait ko sa'yo. Para tulungan kang mapalayas yang malagkit na lalaking yan na hindi tumitigil mang abala sa'yo. Ginamit ko lahat ng resources ko. Pero sa huli, ikaw naman, isusugal mo ang lahat para lang sa malagkit na loser na yon. Ano bang nagawa ko para karapat-dapat ako dito? Hindi ba sinabi mong ayaw mo sa taong sip-sip na ganyan? Brian, kasalanan ko ang lahat ng ito. Mali ako. Ang pagkamatay ni Lucas ay dahil sa akin. Hindi ko dapat ipinagbunton sa'yo. Pero ngayon huli na ang lahat. Ang kumpanya ko, ang mga ari-arian ko, at lahat ng mayroon ako ay nawala na. At hindi pa yan ang pinakamasama. Nalulunod ako sa utang. Iniisip ng tatay ko na wala akong kwenta at pinalayas niya ako sa pamilya. Gina, nakuha mo na talaga ang gusto mo. At ako? Ngayon, ako ay isa na lang isang kahiyahiyang walang kwentang tao. See? Dahil napunta ako bilang isang katatawa ng wala nang natira. Kaya ang bawat isa sa inyo dito, walang sino man sa inyo, ang magkakaroon ng magandang wakas. Brian, ako ang kalaban mo, hindi sila. Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Pakawalan mo sina Lucas at Sophie. Wala silang kasalanan. Gina? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na tulad niya, isang kawawang simp, ay maging masaya, habang ako naman ay naisahan at pinabayaan ng lahat. Brian, kung ganoon ang gusto mo, ako na lang ang patayin mo. Ako na ang sasalo sa lahat ng galit mo. Parang ang dali-dali lang. Pero Lucas, maaari kitang bigyan ng isa pagkakataon para iligtas ang isa. Pero, sa pagitan ni na Sophie at Gina, iisa lang ang maaari mong iligtas. Siya ba? O siya? Mamili ka na. Ang pagpipiliang ito ay wala namang saysay. Iisa lang ang nasa puso ni Lucas. At iyon ay si Sophie. Hindi niya ako kailanman pipiliin. Hindi ba tama, Lucas? Kung talagang hindi mo gaanong pinahahalagahan si Gina, di siya na lang ang piliin mo. Sisiguraduhin kong si Gina ay mamamatay ng dahan-dahan at masakit sa mismong harap mo. Lucas, okay lang. Iniligtas mo ang buhay ko noon? Kaya isipin mo na lang na ibinabalik ko ito sa'yo ngayon. Ano na? Ililigtas mo ba siya? Hindi. Lahat ng nandito ngayon ay hindi karapat-dapat mamatay. Lucas, Brian, pakiusap, tumigil ka na. Hindi pa naman ganoon ang sitwasyon. May paraan pa para maayos ito. Paano ako magkakaroon ng paraan? Dati, ako ang pinakamay pag-asa sa buong Silvergate. Pero ngayon, para akong daga sa kanal, nagtatago kahit saan. Makinig ka sa akin, Lucas. Tigilan mo ang pagyayabang. Kung talagang maibabalik mo ang lahat ng nawala sa akin, maibabalik mo ang bawat bagay na nawala sa akin, baka pag-isipan kong pakawalan sila. pangako ko sa iyo. Ano? Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Kahit nawala na ang Reed Enterprises, ang milyon-milyon na utang mo ay parang barya lang para sa Wallace Corporation. Ibibigay ko sa iyo. Ang Wallace Corporation. Pakawalan mo sila. Binibigay mo sa akin ng Wallace Corporation?
Kaya mo ba talagang gawin yon? Kanina lang, para lang maibalik si Lucas. Winasa ko ng lubusan ang reputasyon ko sa publiko. Kahit ayaw kong ipagbili ang Wallace Corporation, ang mga kasosyo ko at mga shareholder ay tiyak na ayaw nang makipagtrabaho sa akin. Basta ikaw ang mag-CEO, tapos ilipat mo lahat ng problema sa pagkalugi ng Reed Enterprises sa akin, makakabangon ka ulit. Maari kang maging maalamat na tagapagmana ng Reed. Sige, bigyan mo siya ng pagkakataong tumawag. Kung may gagawin pa siyang kalokohan, patayin mo siya. Hello? Maghanda ka ng mga dokumento para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian ng Wallace Corporation. Kay Brian. Gina, iyan ang mana mula sa iyong ina. Hindi mo lang basta maipapasa kay Brian yan. Para sa inyo, sulit yon. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Gina, handang-handang magsugal ang lahat, ha? Brian, basta't payagan mo kaming umalis dito ng ligtas. Pagbalik mo sa Silvergate, pwede ka pa ring bumalik sa pagiging tagapagmana ng mga Reed na kilala ng lahat. Sigurado ka? Si. Gina, bilang huling pabor, pwede kitang tulungan isang huling beses. Yang mang-upa, Lido, pwede kitang tulungang alisin. Si Sophie, ano sa tingin mo? Ha? Sa ganoon, ikaw at si Lucas ay magkakasama na sa wakas. Namatay na nga siya nga minsan eh. Kung mamatay siya ulit, wala nang mag-aalala, di ba? Naniniwala ako kay Lucas. Kahit na si Sophie ay mamatay ulit, gagawin pa rin niya ang lahat para iligtas siya muli. Tinalikuran ko na yon. Pakawalan mo na sila. Okay na ngayon. Gina, wow, ang bait mo talaga. Ibinigay mo ang boyfriend mo sa iba. Ibinigay mo rin ang kumpanya sa iba. Ang Gina na kilala ko noon ay sobrang agresibo at hindi mapigilan. Saan na siya napunta? Tigilan mo na yan, Brian. Kunin mo ang mga tao mo. At umalis ka na rito, ngayon din. Sa tingin ko, walang nangyari dito ngayong araw. Salamat, Gina. Hindi. Lucas? Utang ko sa'yo ang lahat ng ito. Nararapat lang na bayaran kita. Gago ka. Huwag kang gagalaw! Hindi ko balak na makipagpatayan sa inyong dalawa. Bakit mo sinaksak si Miss Wallace? Hindi ba't ibinigay na niya ang kumpanya sa'yo? Ang pangako ko lang ay ibibigay ko ang kumpanya. At palalayain kayong dalawa. Hindi ko kailanman sinabing, palalayain ko siya. Ang dami na niyang ginawang masama sa akin. Bakit ko siya palalayain? Ang payo ko sa inyong magsing-irog ay magkunwari na lang kayong hindi nangyari ang lahat ng ito. Sa ngayon, ang Wallace Corporation ay nasa kamay ko na. Sinisiguro ko na walang sino man ang mag-iimbestiga sa nangyari rito. Huwag ninyong pahirapan ang sarili ninyo. Gina. Gina, Tatawag ako ng ambulansya. Gina, kapit lang. Dadalhin ka namin sa ospital agad. Kalimutan mo na. Lucas, matagal na akong handa. Namamatay para sa'yo. Sa huli,
Kung mamatay man ako sa mga bisig mo, ako ay kontento na. Kontento na ako ngayon. Gina, Gina, Gina. Gina, Gina. Gina? Ang pagiging pinakamayaman sa Silvergate ay hindi magiging posible nang walang suporta ninyo. Upang magbalik sa lipunan, plano kong mag-donate ng 200 milyong dolyar. Hindi ito kapani-paniwala. Yung lalaking iyon na nasa harapan natin, ang pumatay kay Miss Wallace. Ngayon, malaya pa rin siyang naglalakad at naging pinakamayaman. Nakakadiri talaga. Oo, nakakadiri nga. Kung may paraan para ibagsak siya, gagawin ko ang lahat. Gusto mo bang maibalik si Gina? Basta maghiganti ka sa unang lalaki na iyong makakaharap at putulin ang lahat ng pag-asa niya na makabangon muli. Pagkatapos ng 1 taon, maaari mong gamitin. Ang buhay ng lalaking ito bilang kapalit para buhayin si Gina. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko.